Kamusta Earth Signs? Alamin natin ang masasagap na energy para sa mga Earth Signs. Mahirap makita sa camera yung image, kaya ipapaliwanag ko na lang sa iyo. Timeless, general at guide reading lamang ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person man ito or ikaw. Patungkol ito sa karir mo or negosyo na merong pag-unlad. Merong meeting na magaganap, pwedeng dahil sa trabaho mo o kaya negosyo. Meron ding someone na nagpaplano patungkol sa relasyon. Patungkol man ito sa relasyon, sa karir mo, sa negosyo, magpapatuloy yung happiness. Meron ka ring abilidad na makakayanan mong resolbahan yung problema mo sa buhay. Sa family man ito or trabaho, nagsusumikap ka na makilala yung kasipagan mo or abilidad. At saka warning din ito guys, na kapag hindi ka kumilos agad sa kung ano yung problem na kinasasangkutan mo, may hirapan kang protektahan yung mga importante sa iyo. Career, financial, or love. At kapag hindi mo natugunan yung problem, magkakaroon ng distansya. Mahal mo pa rin yung person, pero ito yung changes na mangyayari sa inyo. Problem or blessing man ang dumating, aaksyonan mo ito agad. Magkakaroon ulit ng pag-uusap. Dito magkakaroon ng clarity at saka ito yung magdadala sa'yo sa tagumpay. At base dito sa tasa, kaya nagkakaroon ka ng problema kasi sa karir mo o kaya sa negosyo, demanding yung mga kasamahan mo or customer. Kaya nawalan ka na rin ng time sa sarili mo. Sa karir ka mas nag-focus. Meron ding person na magbabalik pero sinusubukan ka lang nito kung tatanggapin mo pa rin siya. Pero kahit na magkaroon man kayo ng pag-uusap ng person na nagbalik, mas bibigyan mo pa rin ng prioridad yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Bibigyan mo rin ng pagpapahalaga yung karir mo o negosyo. Magkakaroon ng teamwork. Maiaangat mo ulit yung sarili mo sa anumang problem or mahirap na sitwasyon. Hindi ka sisiputin ng person kahit magkaroon man kayo ng kasunduan. Nakita niya kasi yung pagkakaiba mo sa dati niyang pagkakakilala sa'yo sa bagong ikaw ngayon. Mas makakabuti pa na wala kang connection doon sa person kasi magtutuloy-tuloy yung tagumpay mo, lalo na sa financial. Mas magiging confident ka na sa sarili mo at saka ito yung simula na mararamdaman mong malaya ka na. Magkakaroon muli ng bagong relasyon. At saka pinapakita rin dito yung ugali mo na seryoso kang kausap. Kapag napag-usapan na or ipinangako na sa'yo, kailangan tutuparin. At kapag hindi, naiirita ka kagad. Kasi pinaghandaan mo at saka pinagplanuhan. At kailangan mong maging kalma sa sitwasyon at kalimutan mo yung nagpapairita sa iyo. Damihan mo rin yung kaibigan mo para malilibang ka. Alamin naman natin
ang mystical card, kung ano naman yung masasabi. Dalawang card yung kailangan natin eh. Ang unang card ay Face Your Financial Fears. Kaya pinapaharap sa'yo yung problema na kinasasangkutan mo. Kasi sa totoo lang, wala ka naman dapat ikatakot. Lahat ng naging matagumpay, naramdaman din yung takot na naramdaman mo. I-release mo yung ganitong feeling at huwag pagdudahan ng sarili. Huwag magpakontrol sa takot. Itong card naman na ito ay magpatuloy ka sa tinatahak mong landas, magtiwala. Huwag mong hayaan na manaig yung mga negative energy o kaya yung mga delay na nangyayari sa buhay mo. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards. Page of Pentacles, Ten of Pentacles, Knight of Cups in reverse. Ano man yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan ay kailangan mo nang mag-move forward at mag-focus sa mga bagong darating sa buhay mo. May mga good news na darating. Yung good news na tinutukoy ay patungkol sa career, sa negosyo, or sa financial. May increase. Ang magdadala ng bad news sa iyo, yung taliwas sa mga pinaniniwalaan mo. Sa career or negosyo, may mga available na oportunidad para sa iyo. Sa career, mas lalong magiging bihasa ka at saka pagkakatiwalaan ka. Sa negosyo, mapapalawak mo ito. Magaling kang dumiskarte, may mga tao din na tutulong sa iyo, at saka open-minded ka. Yung mga natututunan mo sa kapwa mo, ina-apply mo sa sarili mo, marunong kang tumanggap ng puna sa iyo. Siyempre, nadidismaya ka rin kapag naririnig mo yung mga puna sa iyo. Pero hindi mo naman to dinadala sa dibdib mo or sa puso. Kasi kung hindi ka tumatanggap ng puna or nauuna yung emosyon mo, ito yung mas lalong magpapadelay sa hinihintay mo or sitwasyon. Ang ilan naman sa relationship, loyal ka sa person mo, lahat ibinigay mo sa kanya. Ang buhay mo, ang pangunawa mo, ang kita mo. Kung anong meron sa iyo, pero nauwi pa rin sa hiwalayan yung relasyon nyo. Merong bad habit yung person mo na hindi niya maiwasan. Ito yung nagiging issue sa relasyon nyo. Ang ilang single, may potential person kang nagugustuhan at ang gusto mo, kayo na forever. Sa mga single or nasa relationship, yung ipinapakitang ugali ng person ay mapagmanipula, moody, mapaghinala, at ang gusto niya siya yung nasusunod. Normal na ito sa kanya kaya mahihirapan na yung person na baguhin ito. Six of Pentacles, Page of Swords, at the Sun in reverse. Nakatatlong words ka na para sa pagiging mapagbigay. Pero this time, hindi mo na pahihintulutan pa. Yung mga negative energy na dumarating sa buhay mo, sa career man ito, sa business o kaya sa relasyon.
Naka-3 cards ka na para sa delay na sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin hindi na ito mangyayari. Kaya kailangan ng pasensya. Naka-4 na cards ka na sa financial na hindi nasasayang yung effort mo. Merong financial reward na matatanggap ka. Lalo na't ang ilan sa inyo, napakarami mong paraan. At saka sinabi na nga kanina na marunong ka makinig sa ibang tao kung paano kumita. At ang ilan naman may problem pagdating sa investment. Hindi maganda yung dating nito sa iyo ngayon. Pero ngayon lang yan. Para sa ilang single, makinig ka sa payo ng magulang mo, ng mga nakakatanda sa iyo kung anong tingin nila dun sa person na nagugustuhan mo. Ang ilan kasi sa inyo mahinang kumilatis. Lalo na yung mga bata pa. Kasi single ka man or nasa relationship, yung akala mong okay yung person dahil sa mga magandang pinapakita niya. Pero ang totoo, hindi pa niya naipapakita sa iyo yung totoong ugali niya. Ang ilan na nasa relationship, sa umpisa maayos yung relasyon nyo. Nagkakasundo kayo. Pero habang tumatagal, nakikita mo na kung ano yung pagkakaiba nyo. Hindi na rin mapigilan ng person kung ano yung totoong ugali na meron siya. Kasi nga 'di ba nabanggit na kanina sa mga cards na merong ang attitude problem yung person na kahit maliit na problema ay pinapalaki. King of Cups, Queen of Cups, at King of Pentacles. Kung sa past o kaya ngayon sa present, nararanasan mo na nahihirapan ka sa sitwasyon mo sa buhay o kaya love life, sa future, base sa mga cards na ito, hindi. Kasi di ba nga may darating na good news? Ano man ang gender mo, ikaw na yung mamimili. Hindi ikaw yung magnanais na ikaw yung piliin. Mababaliktad na yung sitwasyon. Kaya huwag kang manghinayang sa nawala kasi mas maganda pa yung magiging kapalit. Sa kalusugan, binibigyan mo ng importansya yung kalusugan mo. Pero ang ilan sa inyo, kailangan mo munang mag-heal, lalo na't kung meron kang sakit o kaya injury. Para mas mapapabilis yung paggaling mo. Kasi hindi naman ganun kalala ang health issue ng ilan sa inyo. Para sa ilan na nasa relationship, pagkatapos ng marami niyong pinagdaanan ng person mo na problema, sinisikap niya na maging mature sa relationship or sa sitwasyon. At saka gusto niyang bumawi sa'yo. Yung mga pagkukulang niya, gusto niyang mapunan. Pero ikaw, kailangan sabihin mo kung ano yung totoo mong nararamdaman. Para mas maging maayos yung takbo ng relasyon niyo. Para naman sa ilang single, merong potential person na darating sa buhay mo na mahihirapan kang mamili. Dalawa yung pwede mong pagpilian, yung person na mapagmahal or pipiliin mo maging practical. Yun bang love or money? Yun yung tinutukoy ng mga cards. Importante na malaman mo kung ano yung kailangan mo sa buhay at kung ano yung kailangan mo sa or gusto sa relasyon. Alamin naman natin kung ano ang sitwasyon niyo ng person mo o kaya kung ano yung nararamdaman ng person mo. Dahil sa connected ka sa person mo, posibleng ipakita rin dito kung ano yung sitwasyon mo or nararamdaman.
Kaya pala ang ilan sa inyo merong issue na hindi mo nasasabi yung totoong feelings mo kasi minsan okay yung person mo, minsan hindi rin. Kaya love-hate ang relasyon nyo. Sinisikap ng person mo na magbago. Pero dahil nga sa dinaramdam mo pa rin kung ano yung mga naging issue sa inyo, tingin mo too late na. Kasi nga dinaramdam mo na ito. Pero mapag-uusapan nyo pa rin yan. Bukod sa feelings mo, kailangan malaman mo din kung ano yung feelings ng person mo para makakabuo kayo ng best decision kung ano yung nararapat sa relasyon. Kasi sa person mo, meron siya mga issue na hindi niya nasasabi sa iyo, pwedeng sa karir niya or sa personal na buhay. Kapag nakakaramdam ng kaguluhan, paramdam na rin sa iyo yan ni God na magdasal. Lalo na kung nakakaranas ka ng painful na sitwasyon, single ka man or nasa relationship. Kailangan i-release yung mga negative emotion. Ito yung iniisip ng person mo, yung kapakanan ng anak nyo or yung future nyo. Ang ilan sa inyo, ito yung connection nyo ng person mo. Ito yung hindi nakakabuti, yung sapilitan na lang, yung nararamdaman or itinatakbo ng relasyon. At saka kung mapapansin nyo guys, ang bilis ng panahon ngayon. Yung bang mas lalong napapaiksi yung buhay natin, kaya kailangan nating i-enjoy sa mas nakakabuti at masayang paraan. Iniiwas ka ng mga cards sa mga negatibong sitwasyon kasi may mga bagay na mas deserve mo. Ano man yung kahihinatnan ng situation o relasyon, kailangan yung mag-usap ng person mo para magkaroon ng clarity. Ito naman yung final card. The Fool in Reverse. Ito naman yung card na nagsasabing kung kailangan mo magdesisyon, pag-isipan mo muna ng maraming beses. Sa tasa reading, mayroong person na hindi na sumipot sa pag-uusap nyo. Ang ilan naman natapos ang relationship. Yung person na iyon ay magbabalik. Magmamadali pa yung person na bumalik ka sa piling niya. At pinakita na rin sa mga tarot cards na sabihin mo yung totoong feelings mo na kahit na yung person ay sinisikap na magbago siya or mag-mature. Ang ilan sa inyo akala mo nag-heal ka na pero hindi pa pala. Nagkakaroon ka ng pagdududa sa sarili kung kaya mo bang ipagpatuloy yung naudlot na relasyon nyo. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Leo, Sagittarius, Libra, at Taurus. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Pwedeng hanggang dito sa charms mag-resonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. K, D, S, F, R, V, L, D, C, A, I, G, N, at Y.